Sa isla ng Panay, may mga riles ng tren na ngayon nilulumot at kinakain ng kalawang. Dati ito ang ugat ng transportasyon at komersyo, nag-ugnay sa Iloilo at Roxas, dinadaanan ng mga produkto at pasahero. Ngayon, natatabunan ng damo at mga bahay, at para sa kabataan, alamat na lang ang Panay Railways. Ang dating abalang istasyon, ngayon ay tahimik at abandonado. Bawat kilometro ng riles ay may dalang kuwento ng mga magsasaka, estudyante, at pamilyang umaasa noon sa tren. Ang pagkawala ng Panay Railways ay hindi lang pagkawala ng transportasyon, kundi ng bahagi ng pagkakakilanlan ng isla. Ang tunog ng tren ay napalitan ng hangin at bulong ng matatanda. Ano nga ba ang nangyari? Bakit ito huminto? At bakit tila kinalimutan na ng marami? Sa bawat lumang riles, naroon ang tanong, may babalik pa bang tren? O mananatili na lang itong multo ng nakaraan? Noong 1906, itinayo ng mga Amerikano ang Panay Railways para pag-ugnayin ang mga bayan at palakasin ang ekonomiya. Sa 117 kilometro mula Iloilo hanggang Roxas, naging gulugod ito ng transportasyon at mabilis na pagdadala ng produkto. Ngunit dumating ang mga problema, mataas na gastos, luma ang mga bagon at palit-palit ng pamamahala. Unti-unting humina ang operasyon, nalugi at napag-iwanan ng bus at jeepney. Tulad ng Cebu Railway, ang Panay Railways ay naging simbolo ng pangakong hindi natupad. Ang mga riles ay naging paalala ng isang panahong puno ng sigla, ngunit nauwi sa katahimikan. Sa huli, ang dating pangarap ay naglaho. Ang mga tren ay tumigil at ang kasaysayan ay tila nalimot. Ngunit ang tanong, may pag-asa pa bang muling bumalik ang sigla ng riles? Noong 1983, tuluyang tumigil ang biyahe ng tren sa Panay. Ang mga istasyon ay iniwan, at ang mga riles ay nilamon ng kalikasan. Sa paglipas ng panahon, ang dating daanan ng tren ay tinirhan ng mga informal settlers. Para sa kanila, ang riles ay naging pundasyon ng tahanan at komunidad. Ang mga bata ay lumaki na ang alam lang ay ang riles bilang bakuran, hindi bilang daanan ng Sa kabila ng kalawang at mga bahay sa riles, may pag-asa pa. May mga plano ang gobyerno at mga dayuhang mamumuhunan na buhayin ang Panay Railways. Mas moderno, mas malawak, posibleng umabot hanggang Boracay. Ngunit malaking hamon ang relokasyon ng libu-libong informal settlers at pagtutol ng ilang lokal na opisyal. Ang proyekto ay nangangailangan ng suporta at maingat na pagpaplano. Higit pa sa infrastruktura, ito ay pagbabalik ng koneksyon sa pagitan ng mga bayan at ng kasaysayan at kinabukasan. Handa na ba ang Panay sa pagbabalik ng tren? O mananatili na lang itong isang malungkot na alaala sa mga riles na kinain ng kalawang?